Gandang araw po, Doc Willie to. Pag-usapan natin, manas. Ang manas nakakatakot. Pag nakita mong may manas ka, turuan kita paano malaman. At maraming dahilan ang manas. Hindi basta-basta madali ang gamutan. Ito pinaka-shortcut na maituturo ko sa inyo bilang internist at cardiologist. Maraming dahilan ang manas. Pwede sa puso, mahina. Pwede kidney failure. Pwede atay, may diferensya. O pwede yung pinaka hindi delikado yung lagi lang nakatayo, sales lady, gwardiya, lagi nakatayo, may manas sa hapon. Yun ang medyo okay na manas. Tapos meron ding manas dahil sa gamot, meron ding manas dahil sa infection at varicose veins. So nakita nyo, marami yung possibilities. Actually, around 30-40 ang possible na diagnosis. Kaya hindi po pwede, Doc, ano gamot sa manas? Hanapin muna natin dahilan ng manas. Tuturo ko sa inyo. So, sa manas, pwede sa puso, sa baga, sa atay, pwede sa varicose, pwede lagi nakatayo, pwede rin dahil sa gamot. Pwede rin sa buntis. Mga buntis, madalas may konting manas. So, ang tinatanong natin, kailan lumalala yung manas? Sa hapon mo ba napapansin? At itatanong natin, meron ba siyang signs na dating may sakit sa puso? Dating may sakit sa kidney? Dating may sakit sa atay? So, pag sinabi dati na, may heart patient yan, heart failure yan, malaki ang puso, so baka heart failure. Medyo mas mahirap gamutin yon. Pag sa atay, alcoholic, maputla, medyo malaki ang tiyan, maliit ang mga muscle, liver problem yan, maputla ang malakas uminom ng alak, so baka liver ang problem, pwede rin yun. Meron din namang kidney. Pag kidney, alam mo na yan, tumataas ang creatinine, hindi umiihi, o baka kidney. Tsaka sa akin, bilang doktor, nakita ko yung may kulay din yung sa kidney. Medyo dark, parang Asian gray, minsan may kulay sila. So, medyo yan ang iniisip natin. Puso, liver, o kidney. Tapos, meron ding manas dahil sa pag-inom ng gamot sa high blood. Tulad ng amlodipine, nifedipine, meron ganon eh. Maganda yung gamot sa high blood. Gustong-gusto ko itong amlodipine, malakas. Kaya lang, in 3% ng tao, may konting manas. Hindi naman delikado yung manas. Pero kung medyo worried ka, babawasan yung gamot o papalitan yung gamot. Tingnan nyo po to. Ito yung normal na paa. Pag ganito, konting manas. Pag konting manas, medyo hindi naman delikado. Ito, maraming manas. Manas na manas talaga. At tuturo ko. So, pag examine ng manas, ganito ginagawa natin. Pag ganito, Doc Lisa, focus mo dito. Pag ganito yung paa, pipindutin mo siya. Pag pindot mo, nakita mo na iwan yung pindot mo. Okay? Pag hanggang dito ang manas, hanggang binti, maraming liquid yan. Mas gusto natin yung manas dito na sa paa. Pag dito lang ang manas sa paa, pinindot mo dito sa matigas na buto, dito lang, mas okay. Pero ito ang taas na eh. Minsan umakyat yan hanggang tiyan. Ito mas konti ang manas. Ito mas marami ang manas. Tapos ina-examine din natin, blood pressure, heart rate. Malalaman mo kasi high blood ba? Mabilis ba yung puso? Hinihingal ba? May tubig ba sa baga? So, yan. Ang blood test na nire-request ko, pag duda ako na merong problema, puso, kidney, o atay, meron tayong blood test CBC, test tayo creatinine sa kidney, potassium sa kidney, SGPT, SGOT, tumataas to pag may sakit sa atay, liver. Pwede nyo na to pa-test actually. Wala namang kaso blood test. Urinalysis, sine-check lang. Baka may problema sa kidney. Pag puso, hindi lang ECG. Kulang ang ECG po. Ang ECG, 50% effective lang yan. Mura lang pero hindi siya ganun ka-effective. Mas maganda 2D echo with Doppler. Malalaman kung mahina ang puso, may heart failure, nagkakos ng manas. Pag liver o kidney, meron din ultrasound ng buong tiyan. Okay din to. Pa-ultrasound ng buong tiyan, makikita kung may diferensya sa kidney, namamaga, fatty liver, liver cirrhosis. Kidneys, kung lumiliit, makikita rin may bato sa bato. So, ito yung basic na test. Nakita nyo, medyo mahirap para malaman yung cause. Ngayon, may shortcut akong ginagawa para sigurado tayo matama. Kasi, palagay natin, ang cause ng manas niya sa puso pala. Tapos, hinayaan mo lang, binigyan mo lang kung ano-anong gamot. Delikado, baka mamatay yung pasyente.
'Diba? So, dapat tama muna yung sakit. Sana malaman nyo yung sakit base dito sa video ko. Let's say, ito mga tinatanong kong shortcut. Pag ang manas mo sa hapon, lagi ka nakatayo, sa umaga wala kang manas, sales lady, gwardiya, lagi nakatayo, lagi nakaupo, okay lang yan. Tawag dyan, dependent edema. Yan ang hindi delikadong manas. Tsaka itong mga manas dahil nakatayo, konti lang yan, hanggang dito lang yan. Hanggang sa paa mismo, hindi siya aakyat ng binti. Pag ang sintomas mo naman, hinihingal, masakit ang dibdib, may history, malaki puso sa x-ray, sa ECG, sa 2D echo, heart failure. Lalo na yung galit na galit yung mga ugat dito. Galit na galit, hingal na hingal, yun, heart failure. May gamutan tayo dyan. May video ako sa heart failure. Pag liver naman, mas malaki ang tiyan kaysa sa manas. Usually, malaki ang tiyan. Parang beer belly, lakas uminom ng alak, medyo madilaw ang balat, madilaw ang mata, yan, liver yan. Meron din sa kidney ang cause. Ang kidney naman, medyo paga yung muka, medyo maga-maga dito, medyo dark color yung face, medyo nangangati yung skin, at yung ihi, minsan konti na, at mataas yung creatinine. Pag mataas ang creatinine, kidney problem ang cause ng manas. At merong manas, ito naman, tatanungin ko rin, isang paa, dalawang paa. Lahat ng cause natin na sinabi ko, puso, kidney, liver, dalawang paa ang manas. Pag isang paa lang ang manas, ibig sabihin, ang diferensya nandun sa paa. Anong mga cause? Pwede may infection sa paa, may cellulitis, baka may napilay, di ba? Titingnan mo hanggang singit, sa singit ng kaliwang paa, baka may kulani. Pag may kulani, ibig sabihin may infection. Merong mga rare na sakit sa mga tropical countries like sa Pilipinas na isang paa lang. Okay? So yan, iba naman tong cause. Yung mga may varicose veins na malalaki talaga, pwede rin magmanas. Nagko-cause din siya ng manas. So, kailan dadalhin sa... Mas maganda po, basta may manas, isang check-up sa doktor. At least once. Or baka dito sa video ko, nakuha nyo na. So, at least once, tipid lang tayo. Pag nalaman nyo na yung sakit, na-check na kayo ng internist, pwedeng cardiologist, pwedeng nephrologist, kidney specialist. Pag na-check na kayo, di alam nyo na saan ang sakit nyo, doon na natin babase ang gamutan. Ang bad signs na talagang kailangan dalhin sa ospital, na hindi pwede check up lang, ER na talaga, yung manas na manas, hinihingal, galit na galit yung ugat, hindi na makausap, bagsak ang blood pressure, yun ang mga delikado na. Pag ganito, mukhang heart failure. Pag ganyan. Anong gagawin? Depende sa sakit. Pag sakit sa puso, heart failure, gamot sa puso. Bawasan ng tubig, pabaliktad ng gamutan. Maraming gamot sa heart failure. Pag sa atay, may gamot sa atay. Sa kidney, may gamot sa kidney. So, pero kung manas lang dahil laging nakatayo, yung mga dahil buntis, lagi lang nakatayo, pwedeng taas-taas lang ang paa. Simple lang to. Doc Lisa, pakita mo. Ito yung compression stockings. Yung stockings na masikip. Nagsusuot ako nito. So, umaga lang sinusuot yung compression stockings. Meron sa mga drugstore, department store. Tuloy-tuloy lang exercise. Bawas sa alat. Alat nagpapamanas. At may mga gamot. Kung dahil sa amlodipine kaya nagmanas, tigil nyo yung gamot. Palitan nyo muna ng iba. Okay? Merong mga exercise, tinataas-taas habang nakaupo. Ito pag mild lang ang manas. Pero kung malala ang cause, hindi makukuha ng ganito. Pwede rin mas mataas ang paa. Hindi naman ganito kataas. Medyo konting taas lang yung paa. O, makita nyo, pag tinaas nyo yung paa, mas bumababa yung tubig. Mas naiihi mo. Pero kung meron kang sakit sa puso, baka hindi pwede ito. Baka hindi niya kaya. Ito lang yung pang-ordinaryong manas. Ito, pati pang-varicose yan pang-varicose. So, pag nakataas, walang ugat. Pag nakababa, maraming ugat. So, pwede rin ang masahe. Meron ding masahe sa manas. Pataas ang massage lagi. Okay? Pwede to sa karamihan ng tao yung mga mild cause lang. Pero merong pagkakataon, hindi po pwede. Palagay natin, napakalaki ng ugat, varicose, baka masugat mo. Oo. Pero otherwise, yung konting pamassage pataas, may tulong yan. Kung mild lang, pwede mo gawin mag-isa. So, in summary, consult your doctor kahit isang beses for leg swelling. Tingnan kung puso, kidney, liver, buntis, dahil ba sa gamot, or dahil lagi lang nakatayo. So, sana po nakatulong to para makalinaw sa sakit
sa manas. Okay, ito na yung pinaka maraming tips na maibibigay ko sa video. After this, sana mahanap nyo yung cause ng manas. At pag nalaman natin kung ano dito, mas magandang matukoy na yung gamutan sa bawat isa. God bless.